guys, komentuhan lang natin yung nangyari kanina na etong papasok yung mga kapulisan no sa loob ng kingdom. Pero mga kaibigan, nagkaroon nga ng forced entry kasi pumapalag po yung mga tao na nasa loob to the point na sinabuyan pa sila ng tubig, no? So, eto mga kaibigan, para sa akin lang bakit nananahimik si Sara Duterte as Vice President of the Philippines and DepEd Secretary? Bakit nananahimik siya sa issue na to? Alam mga kaibigan, ang dapat na gawin ni Sara bilang isang malapit kay Kibuloy, ang dapat na gawin niya ay nanawagan siya kay Kibuloy. Mga kaibigan, sabihin niya kay Kibuloy na sumuko na lang, harapin na ang kanyang kaso at talagang harapin ang kaso, huwag maduwag. Yun ang dapat na gawin ni Sara Duterte. Mga guys, hindi ako naniniwala na hindi alam ng Vice Presidente kung nasaan si Kibuloy. Hindi ako naniniwala. Unang-una sa lahat mga kaibigan, taga Davao yan eh. At si Kibuloy ay malapit nilang kaibigan. At alam naman natin yung fact mga kaibigan, yung katotohanan na yung Kingdom of Jesus Christ, ang mga pag-aari ni Kibuloy ay ginawang administrator ang tatay ni Sara na si Digong. Kaya mga kaibigan, hindi ako maniniwala na walang alam dito ang Vice Presidente. Alam niyo sa totoo lang kung tama lang talaga itong Vice Presidente, kung siya lang ay hindi kumakampi dahil lang sa kaibigan niya, kinakampihan niya, no? Kung siya ay isang tao na talagang ginagawa ang tama, alam niyo, papayuhan niya si Kibuloy bilang isang kaibigan. Papayuhan niya si Kibuloy na sumuko ka na lang. Harapin mo yung kaso mo. Ipagtanggol mo ang sarili mo. Pero anong nangyari mga kaibigan? Tahimik dito sa issue si Sara Duterte. At wala lang, kahit alam nila siguro kung nasaan si Kibuloy, pero tahimik lang sila. And then, ito pa mga kaibigan talagang sinasabi ni na Roque, yung mga DD sheets na ano bang nangyari ngayon sa gobyerno natin? Ayan, masyado daw diktador, masyado daw, at meron pa silang pinapauso na diktador, di ba? Mga kaibigan, no? Pero kung titingnan natin mga kaibigan, no? Ang ginagawa ng gobyerno natin ngayon ay wala pong kinalaman dito si Pangulong Marcos. No? Pangulong Marcos Jr. Wala siyang kinalaman dyan. Dahil, mga kaibigan, wala pa mang hindi pa man nakaupo sa pwesto. Ay, nandito na yung mga kaso na yan. Kaso nga lang, nung panahon na si Duterte ang nakaupo as President of the Philippines, hindi talaga pwedeng kantiin si Kibuloy. Pero alam naman natin na si PBBM na ngayon. At sabi nga ni PBBM, sa bagong Pilipinas, walang pwedeng maghari-harian. Diba? At sa bagong Pilipinas, hindi maaaring palampasin yung mga ganitong bagay, no? Ganyan ang pinapatupad ng ating gobyerno ngayon. Good governance. Kahit na ikaw ay naging kaibigan dati, wala yan. Hindi pwedeng pagtakpan dahil lang sa naging kaibigan ka, dahil lang sa ikaw ay sumuporta sa kanya. So, wala pong ganyan ngayon sa panahon ng ating Pangulo. Kaya, natatawa lang ako dito sa mga, sa SMNI, dito sa mga Anchor, dito sa mga DD Sheets na sinasabi nila na ang Pangulong Marcos daw ngayon ay grabe na daw yung ginagawa. Hello! Tapos, sisigunduhan pa ng mga DD Sheets na sasabihin, ay, kita nyo ano nangyari ngayon sa Pilipinas? Hello, open your eyes. Open your eyes. Kahit nga yung mga pinklawan talagang nakikita nila na maganda naman ang ginagawa ng ating Pangulo. Pero silang mga issue na ayaw, katulad ng mga pag-amend ng Constitution. Pero maraming mga ginagawa ang Pangulo natin ngayon na pabor sila. No, mga guys, alam niyo naman diba sa panahon ni Duterte, yun talaga ang diktador. Kasi sa panahon po ni Duterte, ay kanya pong inaano lahat. Kumbaga, kinokontrol niya lahat.
pati yung mga kanyang mga cabinet members na dapat na imbestigahan, hindi niya pinapaimbestigahan. Tapos pinoprosecute lang niya yung mga kalaban, no? Katulad ng ABS-CBN, katulad ng Rappler, yung mga very critical sa kanya, yung mga critical masyado sa administrasyon niya ay kanyang pinipersecute. Ngayon nangyari sa SMNI, bakit nagkaganyan ng SMNI? Kasi mahilig silang magpalabas ng fake news. At dahil sa pagpapalabas nila ng fake news, tiningnan ngayon, ano ba yung prangkisa nila? At nakita sa prangkisa nila ay meron silang mga paglabag na ginawa. Diba? Kaya kung titingnan natin mga kaibigan, lahat ng nangyaring ito sa SMNI ay idinaan lahat sa due process. Diba? So, yung nangyari ngayon kay Digong sa yung nakaambang pag-aresto ng ICC, kasalanan ba yan ni PBBM? Hindi, kasalanan yan ni Digong. So, lahat ng mga nangyari ngayon mga kaibigan, yan ay consequence ng kanilang actions. Yung paghuhuli ngayon kay Kibuloy, karma yan sa kanya. Yan na ang karma niya dahil sa ginawa niya na pangmumulestya sa mga kabataang babae. Diba? Karma yan. Hindi nyo dapat isisi kay PBBM, no? Itong mga DD sheets na to na isinisisi kay PBBM ang mga nangyaring ito. Pero kung titingnan natin, yung mga nangyayari sa kanila ay consequence lang ng kanilang mga ginawa noon. Yung kanilang mga pagmamalabis nung sila pa ang nakaupo sa pwesto. No? Kaya ngayon, karma. Hello, hindi naman habang buhay na mamamayagpag ang kasamaan ninyo. Meron din kayong ending. Hindi habang buhay mamamayagpag ang kasamaan ninyo. Meron din kayong katapusan. Diba? Be accountable. Kung ano man yung mga ginawa nyo noon, dapat accountable kayo sa lahat ng mga bagay na ginagawa ninyo. Yun lang yun. Real talk.